Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang palikerong tapat, babayarong banal, Cristiano Manyaki sa hindi umiintot na walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Good evening po. Okay, sige. Para para umusad tayo. Medyo may masalimuot kaming kwento. Okay. Let's begin by saying that Project NOAA, yung project ng gobyerno dati kung saan makikita mo yung baha yan, di ba? Kung saan ang binabahain, supposedly magandang proyekto yan. Kinancel ng March 1, 2017. It was defunded by the Duterte administration. Bakit tinanggalan ng pondo ang Project NOAA kung ito sana yung proyekto, ito sana yung dating website na kung saan makikita mo kung saan bumabaha, yung mga ganyan, tinanggal nila. So, ka Dennis, take it away, may kwento ka tungkol dyan. Okay, let's not jump the gun, okay? Simulan natin sa simula ng kwento. Okay. Everything started with Ondoy. Ondoy. Okay, teka, kanino ba administrasyon yung Ondoy? Yung Ondoy, 2010. Flood, bumaha ang Maynila. Okay? What happened there was, sa lakas ng volume ng tubig, mag-overflow ang Ipo Dam. Okay. So, ang Ipo Dam, binuksan nila para magka-spillover. Okay. Ang Angat Dam, ganun din. Okay? So, mag-overflow, mag-spillover ang Angat Dam, ginawa nila, binuksan din nila. Ang Lamesa Dam, ganun din. Oh, kesa mag-overflow, binubuksan nila talaga yan. Kaya nagkakabaha eh. Eto, these three dams are interconnected, pero they are not coordinated. Okay. So, nung nagbukas ang Ipo Dam, sabay-sabay silang nagbukas. Yung spillover ng tubig, although hindi na-keep sa dam, dumagsa yung volume. Isipin mo, 3 dam na spillover, tumapon. Siyempre, di ba? Bumaha ang ang naging epekto niyan is lumubog ang Maynila. Yeah, kahit Makati, bumaha. Sa lugar sa amin sa Guadalupe, may baha eh. Hindi binabaha yun, bundok yun eh. Nag-overflow ang lahat ng estero, nag-overflow ang lahat ng drainage. Ng drainage, nag-overflow pati ang Pasig River. Okay? Because it was an uncoordinated action. Doon nila na-realize na, teka, ang problem natin was coordination. Okay? So that's where the impetus of Project NOAA started. May Mahal Lagmay. Okay. Yung head nun eh. May time yan, na-assign pa kami yung gumawa ng survey niyan sa ground eh. So originally OP yan eh, tapos ipinasa sa DOST because DOST has the technical capabilities, okay? So originally ang Project NOAA was flood management. Oo. Parang yan eh, parang early warning system natin niya sa baha. Yeah. Originally. Okay. Hindi early warning. It was flood monitoring. Flood monitoring, okay. Then Yolanda happened. Okay. Panahon ni na Tinoy. Yes. That is why Project NOAA was expanded para pati maging early warning. So, yung Project NOAA, nagawa nila na naka-link up yan hanggang nasa yata na mula sa seed ng bagyo. Para alam nila kung paparating o hindi ang storm surge. Makikita, namomonitor gaano kalakas, napipredict gaano kalakas. Kaya remember, yung mga last days ng Pinoy, early days ng Duterte administration, ang ganda ng typhoon monitoring natin sa news. Alam natin kung saan dadating. Alam natin yung volume. Di ba? Sakto palagi. Okay. The thing about Project NOAA was, it monitored everything. Mula sa kung saan manggagaling yung bagyo, gaano karami yung tubig, saan tatama, ano yung volume, ano yung mga posibleng lugar na daluyan ng baha. Alin yung posibleng tatanggap ng malaking volume ng water. Knowing that, kaya mo ngayon i-predict kung ano ang gagawin mo to mitigate. Makes sense, yeah. Kasi for the longest time, yun ang ginagamit natin eh. Oo.
Another effect ng Project NOAA is monitor mo every day ano ang status ng flood control programs mo. Yung mga anong tawag dito, yung mga flood control spillways mo. Alam mo, maisingit ko lang when Project NOAA was first launched, actually they invited vloggers noong panahon na yun, and I was one of them. Sama ko pa sila Juned doon, mga barkada ko na we were first gen vloggers, hindi pa kami video, website lang. And ako personally kasi kilala ko not really, I don't know him personally, but si Bahar Lagmay was a professor sa UP na quite famous. And then everybody says he's really good at what he does. Although ako, for a while, excuse me, patawan po, I found him a little too arrogant. Kasi sabi niya, and he said, this project will tell us kung kailan tayo lilikas, kung kailan tayo. Hindi ko maintindihan nun kung ano, kasi medyo technical yung presentation nila. But now that you're talking about it, and I remember, oo nga naman, we need something like that. An early one. Kasi yung problema natin ngayon eh. Okay. That is the magic of Project NOAA. Oo. It monitors everything every day. Every day. Hindi lang siya early monitoring. Hindi lang siya early warning. Okay? It predicts. Yeah, it does. It tells you what will happen. Yes, it does. And that is how good Project NOAA was. I agree. Yeah. Okay? In fact, ang daming Filipino inventors na nag-develop ng mga technology para incorporate dyan sa Project NOAA. Mm-hmm. Ultimo yung sensors. They were using what they call remote hindi ko naintindihan, but naririnig ko lang mga remote sensing equipment. I have no idea what that is. Well, remote sensors is okay. Actually, hanggang ngayon sa Metro Manila, supposedly, nakikita mo may makikita ka mga poste na parang merong antena. May antena. Akala ko sa yun sa yung solar ng ilaw. Hindi, yung may antena, part yon supposedly ng Project NOAA. Oh. Okay, kasi sinusukat niya yung barometer. Barometer yon, sinusukat niya yung pressure ng hangin. And they can compute kung may darating na bagyo o wala, uulan o hindi. Tapos, pumapasok yon sa central computer system yata. Tapos, algorithm yun, I'm sure. Okay. And it was very, very good. And it was very, very extensive. However, okay, it is about information. Wala kang pwedeng itago. Oo, kasi yan eh. And the information was public. There was a website that you can go to. Makikita mo, ganito Project NOAA. It's actually kind of nice. Wala pa nga siya app version, but they were on the verge of making one, if I'm not mistaken. Then it was cancelled. It was cancelled. Defunded March 1, 2017. At that time, parang it was one of those things. Lado pera, gano'n basta. Walang pera, and so on and so forth. Although it was supposed to be funded for, part ng funding yan, JICA, tsaka US. USGS ba yun, sabi? Oo. Hindi naman natin problema dapat yan eh. Hindi natin problema yan, maraming pera. Nang tinanggal yung local counterpart, di ba? Okay. Tapos, walang kaabog-abog, silent na silent, naglabas din ng executive order ang Malacanang. Ngayon, hindi na required ang acceptance at inspection report ng LGU sa mga infra. Hindi na rin required ang notice. They need not be notified. Hindi na rin required ang permit. What does all of these mean? Yeah. Pagka pinagsama-sama mo, ibig sabihin, ayaw mo ng witness, ayaw mo ng record. Obvious ba? Ayaw mo ng information. Oo, ayaw mo ng record of anything. Okay.
punta tayo sa kalakaran ng infra nung araw. Nung araw. Nung araw kasi, pagka may infra, kahit anong infra, ang rule of thumb is, ang SOP, yung for the boys, 30%, sama lahat. Kaya napansin mo, yung ine-explain nila Bryce Hernandez, kapag ka vertical o horizontal, ang SOP sa congressman 10% lang. Okay? Tapos magkano yung iba-iba. Basta lahat kayo for the boys, kasama DPWH, kasama ko, everyone 30%. Tapos ang gagawin nila, ang project i-overdesign. I-overdesign para mataas ang budget, doon nila kukunin. Para mataas yung budget, magagawa mo according to specs. Kasi remember, nasa Ring of Fire ang Pilipinas. Yes. Ang problema natin is pagka lumindol. Parang nangyari sa Cebu. So noon, ang mga kontraktor, nasa isip kasi pa rin nila yan. Kasi nga, nangyari 1991. Pero safe ang lahat, walang baha. Okay? Supposedly. Ang nangyari, somebody realized na pwede nating gamiting dahilan ang climate change. Pwede nating gamiting dahilan, hindi malakas ang ulan binagyo, binaha, inanod. Naundoy tayo. Kaya paano mo i-inspect yan, inanod na yan. Oo. Diba? Tapos, tanggalin mo lahat ng checks and balances para walang ebidensya. Siyempre, walang kakanta, walang sila lang eh. Oo. Ganun ang system yan. Okay. Ibalik natin. So, ang dating kalakaran din yan. Okay. Ito, para at least preba na alam ko pinag-uusapan natin. Naalala mo yung isang testimony ng mga Diskaya. Which one? Di ba, sabi nila, ang ugali nila is nagda-dive sila. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung particular testimony na yun. Nagda-dive sila ang bid para manalo. Oo. Yes, I remember. Tapos may kakausap sa kanilang negosядor. Kaibigan ko yung negosядor, siya nag-explain sa akin kagabi. Ganito yung kalakaran dyan. Okay. Ganito kasi yan, okay. Dahil Teka, yung negosядor, wait lang, yung negosядor, tiga DPWH yun? No. Tiga saan yun? Hindi, okay na yun. Basta kaibigan ko. Hindi. I mean, sino yung pinire-represent niya? Ibig sabihin. Basta may mga grupo ng mga contractors. Sige. Okay, sige. Tuloy ang kwento. Sige. So, it's set in stone. Okay. And usually, because the spreads are so small, okay, ang mga locals, ang mga congressmen, ang mga mayroon na silang favored contractor. Ang term doon is nabili na yung kontrata. Nabili na. Okay. Sinabi naman ni Diskaya, inamin naman nila yan Nakapag-advance na. Oo, ano na yan kumbaga, sarswela na lang yan Sarswela na lang yan. So, kumbaga, kung ako yung favored contractor mo, alam na ng lahat ng tao yan. So, pagka humingi ako ng pabor sa inyo, pare, kailangan ko ng magbibid. Alam mo na ang bid mo dapat patalo. Because it's quid pro quo. So, makikisali lang ako doon para matalo. Para pag ako nangailangan, sasali ka rin sa akin para matalo. Papatalo ka din, ako naman. Everybody knows naman na ito lang ang spread natin. Everybody gets 10%, pagalingan lang kayo ng So kahit yung losing bid na napakiusapan magpatalo, nagkakaroon siya. Nagkakaroon siya kasi eventually, pag siya meron, siya yung manghihingi ng pabor sa iyo Makes sense, okay. Diba? Okay. With pro ko. Yung mga katulad ng mga Diskaya noon, when they were starting, hindi nila alam yung kalakaran.
Siyempre, nag-umpisa pa lang sila. Okay, ang problem doon sa nagda-dive ng bid is akala mo lang nanalo ka. Oh. Kasi pag kinompute mo, lugi ka. Tapos totoo yung sabi nila, nakialam ka, tangina, hindi ka pa babayaran. Ay, sus, Mario. Bahala ka sa buhay mo. Iipitin ang iipitin. Tangina, babagsak ka sa inspection. Oo. Bakit? Kasi kailangan nung local proteksyonan yung Yung contractor niya. Oo. Yung manok niya, dapat yun ang mapaburan. Yung proteksyonan nila yun, puta lang naman isoli pa nila yung pera. Siyempre. Di ba? So, kaya may pumapasok na negosyador. Talaga. Duterte na, babayaran na lang namin lahat ng ginastos mo. Oh. Family project. Tapos, hindi naman sa mag-withdraw ka, pero may kulang ka para matalo ka sa prequel. Mario Joseph. Okay? Patalo ka, in other words. Oo. Pero babawi kami sa'yo. Paano nila babawiin yun? Maghanap ka ng ibang kontrata. O ipapakilala ka namin sa LGU. Para ikaw naman ang bibigyan pag nakapag-advance ka. Kami naman ang tutulong sa'yo. Kami naman, all of that, to Gloria and to Pinoy. Why? Si Gloria sobrang higpit nun. Si Gloria ang una nagsabi, 30% ang for the boys. Nothing more. Bakit? Para kailangan merong 60% pumunta sa project. Para matapos yung project. She was big on infra. Yeah. Pino yan eh. Stricto yun eh. Kasi si Singson, nung po, si Singson, si Babe Singson. Alam niya mag-compute. So, kino-compute niya na ang profit share mo is about 5% lang. Kaya nung panahon ni Singson, nauso yung mga nagre-recycle. Ano nagre-recycle? Okay. Dahil sobrang liit ng spread, halimbawa asphalting. Overlay. Hindi na ng bagong asphalt. Hindi na sila bumibili ng bagong aggregates. Ini-scrape off yung luma, susunugin ulit, lalagyan ng alkitran, tsaka yung pala yung kaya pala gano'n ng mga kalye natin dito, may linya na parang kinalaykay ng Yes. Why? Because it's, ano lang yan, asfalto lang yan. Susunugin mo lang uli yan. Natutunaw ulit, oo. Dadagdagan mo lang alkitran. Alkitran. Nakikita kasi sinusunog sa Buendia, ginaganyan lang nila yan eh. Nahalo eh. Yung mga bakal sa kalsada. Okay? Di gamitin mo uli. Kasi ibebenta mo as for scrap. It's perfectly fine. Bakal is bakal. Bakal is bakal. Hindi naman vertical yan. Oo. Pag kalye. Liquidated damages yun eh. Patay ka ron. Pag hindi mo kinaya, kukunin si insurance. Yung insurance, puta, i-attach yung mga gamit mo. I-replay din yung mga makina mo. How? Ganon? Yes. Mahigpit noon. Siyempre, enter Duterte. Everybody happy. Yes. Okay. Ang ginawa na ngayon, dito ang epekto niyan. It was used for political purposes. Dahil sa pera, hawak mo sa leeg ang congressman. Siyempre. Kaya pansin mo, walang pumapalag sa kanya kahit super majority. Doon ko lang narinig ko salitang yun eh. Super majority? Oo. I never heard that term before eh. Until that time, they call it a super majority. It was a systematic plunder. Systematic corruption. Talagang ang ginawa nila, everybody sharing the spoils. So, ang elected officials natin, imbis na naging servant of the people. Servant of Duterte. Servant of Duterte, naging rapists of the people's funds. And everybody joined in. Kaya tama yung sinabi doon sa 19th Congress. Si Risa lang ang walang insertion.
Because it became a habit. Dahil lumulusot, everybody joined in. Remember, kay Duterte, yung Congress ni Duterte, ang unang-una, kaya isang party list representatives ang naging chairman ng appropriations. Oo nga. Oo nga eh. Diba? Weird nga yun eh. Ang party list representative, hindi mo binibigyan ng committee chairmanship. Oo nga, ano yan eh. Well, sorry compared to the regular congressmen, they're kind of like, lower class citizens supposedly. Oo, saling pusa lang yung mga yan eh. Pusa lang yan eh. Ng panahon ni Duterte, binigyan ng ganong kaano. It was him who started that. Saldico is a party list na naging deputy chair. Speaker, deputy speaker. May mga komite. Doon nagsimula yan. Okay, so, pag tinignan mo, okay, the very first rape talaga tapos sino binigay nila sa nilagay nilang DPWH secretary? Mark Villar. Bakit? May contractor yun, di ba? May construction company. Okay. Property developer. Property developer. May construction company, Kaya siya ginawang DPWH, naalala mo yung uso dati, farm to market road? Panahon ni Pinoy ba ni Gloria? Ni Gloria at saka ni Gloria. Pinoy. Panahon ni Mark Villar, naging farm to me road. Bukingin na lahat ng ginagawa nila kalsada, yung papunta sa mga Vista Mall. Yes. Yung papunta sa mga development nila. Recently I've been to Bacoor. Tapos meron silang lugar doon sa Bacoor na dadaanan mo na Danghari. Yun, Danghari, oo. Tapos dadaan yun doon sa mall nila, yung all home na malaking mall para makapasok ka ng Bacoor. Talagang dadaan ka, puro properties nila yun. Yes. Naawa ng Diyos at may karma, nilalangaw. Walang bumibili. Okay. Walang bahay. Ang silbi lang nun ng mga yon is to bloat. Yeah, the value. Okay, bloat the value. Ang racket nila, puta, hindi yung property. Ano? Yung mga nag-i-invest. Grabe, no? Such evil. Pag-invest sa kanila, tapos babagsak yung presyo ng property, di goodbye na investment. Wawa naman. Hindi naman hindi naman nila pinupulot yung real estate is very expensive. Yes. Sakit ng hulog niyan, Kasi uutang ka pa sa bangko para bilhin yan, And they did bloat the properties of the Villars dyan sa kahit yung, Villar City ba yun? By 300% daw of the actual, appraised value. So, balik tayo dun sa corruption sa yun yung naging most favored projects kasi yun ang walang monitoring. Walang project walang permits, LGU, nothing. Tira na tira. More than anything, walang project NOAA. Kasi yung building nakikita mo Yung kalsada nakikita mo, yung tulay nakikita mo. Yung flood control, hindi. Flood control, hindi. Putang ina, pupunta ka ba sa baha? Titira ka ba sa ilog? Ilog diba ng ilog. Ang nakikita mo lang, may tubig. Okay, so dyan na pupunta. Tapos, uwi ka na. So, okay. Doon ngayon, namihasa, okay? Ngayon lang, ang nakikita pa lang is yung ghost sa Bulacan. Sa Bulacan, puro Bulacan ang nakikita And there are also in other provinces now. Alam mo kung saan pa isa, saan pa isa pa malaki? Saan? Baguio. Binabaha. Kakatawa. Bukod sa baha. Ang Baguio, puta, meron pang yung rock netting. Kasi nagla-landslide. Isa pang ganon, Romblon. Hirap-hirap na You would believe gano'ng kalaki ang budget sa Romblon. The people there are not rich. Lahat yun mountain road. Kasi puta, lahat yun minahan ng ginto. Marmol. Marmol, ginto. Ano? Pero kasi the thing about Mindoro talaga ang kailangan ng flood control.
Kasi? Because Mindoro is an agricultural basket. Dapat hindi bumabaha dyan. Dahil pag yan ang binaha, tangina gutom ang Pilipinas. Tatay lalamunin lahat. Oo. Bread basket yan eh. So yan ang dapat alagaan. Dahil kailangan alagaan, puta, yan din ang nangyari. Kaya kailangan imbestigahan yung mga congressmen dyan. You have to remember that Mindoro is home to one of the fattest political dynasties in the country. One of the fattest. Kapatid, asawa, lahat yan sila down the line. Wala talagang check and balance yan. Oo. Mindoro yan. Nandun din yung presidente ng PDP laban. Sino si Metibag? Puti. Si Husi. Oo, pala si Husi. Husi, taga-nauhan yan sa Rojas. Ayun, putang ina mo, may kaso sa na-postpone nga yung arraignment eh. Puta, sayang eh. Nanggigigil ako. Gusto ko putang ina. Sa bagay, puta, hindi ako available eh. Gusto ko magpunta rin pagka in-arraign, yung papalakpak akong gano'n. Puta kaya, alam, baka palayasin ako ng judge eh. Oo, baka palayasin ka. Baka makakontempt ka kasamangusaw dun. Tangina, pupunta ako doon. Sir, in support of the national government. Putang mo makulong. And so that is the story of flood. So, if you step back and look at the whole picture, pumasok si Duterte, niloko ang tao, naniwala ang tao, tapos talagang pinagplanuhan. Kumbaga sa hindi siya homicide, murder talaga siya. Pinagplanuhan nila. Yes, because that's tamo yun lang ang pwede mong maisip kasi tinanggal lahat ng checks and balances. Oo. Tinanggal ang monitoring. Tinanggal ang acceptance. Tinanggal ang permit. Tinanggal ang inspection. Sila lang din pala pumipirma nun. Sila pala talaga. It was designed that way para walang makahuli. Here's my question, What precipitated? Sino nakahuli? Paano nalaman to lahat? Biglang pumutok. Yung pagpapa-interview ni Diskaya, I'm pretty sure there's more to that. I think Diskaya was just pumutok na lang, nalaman na lang eh. Ikaw pala yun. Ang Diskaya, naging target, nagkaroon sila ng bullseye sa likod. Kasi courtesy sa katangahan. Teka, courtesy of, is that because she ran for mayor? First time voter, tapos tumakbong mayor. Tanginang yan, yun. No. It's a lot of things. One, hubris. Well, yes. That always gets everybody in trouble. Yung mga magmamaru. Ayan. Second, tangina saan ang pipiliin mo? Puta, lalabanan mo si Vico. Oo. I mean, I'm not a fan. Pero putang ina si Vico talaga. Mahal na mahal na tao yun. Oo. At it turns out kasi ang mga Diskaya, Eusebio. Oo. Yan yung pinatalsik ni Vico so gustong bumalik. Okay, second, kumuha sila ng hindi magaling na operador. Sino? Si Atty. Samaniego? Hindi, yun lang yun. Sa laki ng ginastos nila, kung ako operador nila, tangina lumamon ng alikabok si Vico. Alam mo, gagawin ko dyan? Magkano budget mo? Magkano gagasusin mo? Maraming pera yan eh. Pera, di ba? Tangina, wala na tayong kampanya. Ipangpasweldo mo sa botante yan. Tangina, 1 taon, nagbo-vote buying tayo. Tama. Ilan ang kailangan mong boto para manalo ka? 50% plus 1? O gagawin natin 55% ng botante ng 55% ng botante ng Pasig naka-payroll sa'yo. Tangina. Wala, panalo yun. Tangina, paano ka tatalinin ni Vico? Bobo din eh. Ganun din naman ang gagasusin mo. Oo. Paswendohan mo na lang yung mga tao. Oo, di ba? May habang kasi. May habang yung babae. Yun ang secret. Yun ang legal vote buying. Sweldohin mo tao. Sweldohin mo tao. Tama. That's the legal way. Puta, ganun din naman eh. Oo. Gagasusin mo rin naman sa kampanya eh.
Tapos putang ina, lahat ng kampanya mula ka na ano lang, poster lang, Tentuhan mo t-shirt. na lang yung mga yan. Wala ID, lahat mura. Sustentuhan mo, padala mong bigas. If you have billions naman pala, hindi ka naman siguro makakaubos sa 1 billion dyan. Kung isang tao kang papasweldo ng tao. Hindi ka nga makakaubos sa 500 milyon sa liit ng liit ng Pasig. Liit ng Pasig, oo. Ilan lang ang botante niyan eh. Oo. Hindi naman yung lahat boboto. Di yung mga nagtatrabaho, yung mga umuupa, yan. Ingot na. Diba? Tapos, ganun lang yun. Tapos sa kwento. Sa kaya nakakuha ng operador yung mga yun, siguro nakilala lang nila sa sa bumibili sila ng payong. Ito ang katangahan nila. Karamihan ng mga galing na operador ni Pinoy, taga Pasig. Andun na lahat sa barkura nila. Teka muna, operador ni Pinoy, sino? Si Sunny Ochoa, hindi yung mga yan. Yung talagang operador. Yung mga hindi mo kilala. Alam ko, sasabihin mo si Nick Gabonada. Well, hindi yan. Sila Mang Henry. Ako, hindi ko kilala yung mga yan. Lloyd, yung mga ganon. Sila Jack. Ako, hindi ko pa kilala yan. Wala ko kilala Jack. Si alias Jackol. Pangalan. Yan talaga operador sa election yan. Yung mga yun. Okay, yun yung mga nakatira. Okay, the thing is, kasi there was a time, nung panahon ni Cory, doon yung nagsimula yung mga middle class villages. Doon sila mga nakabili ng bahay. Doña Juana, Greenfield, yung mga ganon. Doon sa may bandang Rosario Ballpark. Kaya marami ron mga operador. Yung mga matatandang operador, yung magagaling, nandun. So for 500 million, she could have won easily. Yes! Ingat din eh. Yan ang problema ng ng nasa posisyon, hindi yan, or yung may pera, hindi nakikinig. That was Duterte's problem. He had a lot of advisors, he never listened. Siguro kasi may mga balakin sila talaga. May mga balakin talaga sila. Saan pa? Where else did it go wrong? Saan nagsimula? Okay. One, yung pumutok lang yan because of the Diskaya. Pero the fact was, marami nang nagre-reklamo rin na puta, ang laki ng ginagaso sa flood control pero puro baha. Sunod-sunod ang unang nasilip dyan was yung 51 billion ni Pulong. Sa Davao. 51 billion in 3 years. Puta, absorptive capacity nun. Hindi kaya yun. Isang distrito, 51 billion. Tangina, tapos ang liquidation niya, tangina puro for medical assistance. Funeral assistance, puta ang allocation nun for flood control. Tapos ang Davao bumabaha. Kanda matay ba tao doon? Di naman na. Okay. Sa distrito lang eh. Totoo yun. Ang mata, puta napunta ngayon kay Pulong. May na-expand. Teka, kung yan tinitira ni Pulong, sino pa? Nahanap nila ngayon Bulacan. Yung Bulacan kasi garapal. Kasi yung Bulacan, tangina sino ka para mag-ghost? At least yung Davao, anak ng presidente. Oo. Ito. So, next target was, again, si Cheese saka si Joel. Kasi tinangina, yung katarantaduhan nila, binara nila yung impeachment. Totoo yun, sinasabi niya. Kaya target dahil sa ginawa nila sa impeachment. Well, that's the price you have to pay. Sila ngayon ang hinalungkat. Okay, kasi remember, ang nakatarget dyan, okay, yung sa Davao, okay, bakit yung mga Diskaya, okay, may bullseye na sa likod. Tapos, nahanap nila na Diskaya ang favored contractor ng CLTG. Mongo. It was CLTG who gave Diskaya sa break. Yes. Idami naman nila yun. The first 99 million they made was from CLTG. Or with a partnership with CLTG. Hinalungkat,
putang ina, ang dami. Maniniwala kang ganong karami yan kung walang... Tapos ito, nung binuksan nila yung records, wala namang empleyado. So everybody knew na front lang ang mga Diskaya. They were not the ones implementing the project. Although before, nung dati, nung nagsisimula sila mismo Sila talaga mismo gumagawa. Nung bandang hindi na sila. Nung pumutok na yan, they learn na puta, mag-royalty na lang tayo. Wala pa tayong sakit ng ulo. Wala sakit ng ulo, wala lang. Commissioner na lang. So nagpa-front lang sila. Nagpapahiram na lang sila ng lisensya. Sino gumagawa? Kung sila ay nagpa-front lang. Yan ngayon ang kailangan, yan ang lalabas. Yan ang hindi nila maamin pa. Kasi puta, pag inamin nila yan, papapatay na sila. Kaya totoo, kailangan nila ng protective custody. Just to get the truth out of them. Mm-hmm. Pero the good thing about the Diskayas, ito criminal talaga eh. Hindi sila umaamin. Kaya tamo ang ikinanta nila yung mga binigyan nila na hindi nag-deliver. So, kung para sa criminal, maayos kausap ang mga Diskaya. Ang inuso nila, puta, yung pala yun, sila Arjo, nangako, tumanggap ng pera, advance, tapos hindi nakapag-deliver ng project. Sila Marcy, Chudoro, totoo pala yun. Totoo yun. And they, ang alam ko is, pag sinabi mo, hindi kwento nila sa DOJ. Pag sinabi mo hindi naka-deliver, anong ibig sabihin nun? Kung ikaw yung congressman. Ibig sabihin, kumuha ng advance, tapos walang project. Hindi sila wala silang insertion, wala silang maibigay na project to pay off yung kinuha lang advance. Kasi okay, kukuha ka ng advance eh. Ilang percent yung advance mo? 30? 25? So magkano yun? So kung 100 million yung kinuha mo, 30 milyones. 25% ibig sabihin dapat magbigay ka ng 400 million worth na project. Na walang naibigay walang naibigay. Ang nawalan lang sila. Bribery ang kaso nila. Bribery naman, no. Wala nung sila binigyan na project, wala insertion natin. Ano, no? Bribery and corruption. Bribery and corruption. Pero dahil, kung lumagpas ng 50 million yan, plunder yan. Malamang meron eh. Kasi nasa billion sa pinag-uusapan dito eh. So, hindi naman, well, if you think about it, Arjo Atayde did not give her the opportunity to plunder government coffers, pero kumuha. Sige, still kumuha ka. So, may kaso ka pa din. Kumuha ka eh. Sumali ka sa kanya usapan eh. Bribery. Nagpa-bribe ka naman. Siguro kakasal na siya noon. Kailangan niya ng pera. Kakabibili ng Paraiba diamond ring. Tangina, patas ng bae, no? Yun ang malupit yung Paraiba ni Hart. $1 million. Kasi hindi siya bumili nun. Regalo sa kanya ni Cheeks. Hindi naman siya bumili nun eh. $1 million worth? Well, kahit pagsama-samahin mo sweldo ni wala congressman hanggang ngayon, ipunin niya di siya kumain ng ilang taon. Tangina, kahit na ipunin niya sweldo nila buong angkan mula sa tatay niya. Tangina, hindi nila kaya yun. So, saan galing yun? Hindi sa baha. Yan ang hubris. Isahan ng mga tao. Isahan ng tao. Tangina, I mean, now we know bakit mahal na mahal nila. Kahit yung mga... Nagbigay ka na. Okay na sa inyo yun. Tangina, kailangan nyo pa bang ipagyabang? Sa dami ng taong naghihirap, kailangan nyo ipagyabang? Sa dami ng taong nagugutom, kapitbahay nyo. Kaya yung si Hart should have just kept the mouth shut. Si Hart tsaka si Cheese, dyan lang yan nakatira sa Doña Hemadi. Yung Manila? Akala ko maganda bahay niyan. Ba't dyan lang para sa nakatira? Hindi, meron silang condo dyan. Kasi malapit sa ano yan eh. Yun yung... I mean, akala ko they were like Forbes or Dasmariñas dwellers. The townhouse. Puta, ano yan? Exclusive townhouse yan. Yung sa Doña Hemadi. Magaganda mga bahay doon eh. Oo. Ang nakatira doon, mga tulfo. Tangina, yung maliit na ano yan, maliit na compound. I forgot yung pangalan eh. Wood something eh. Wood Ridge ba, gano'n? Tangina, doon ako nakakita ng...
yung communal parking. Tabi yung clubhouse. yung clubhouse. So yun yung community parking. Nakita ako ng 3 Ferrari, 2 Lambo, tapos parang ilang Porsche. May R8 pa. Of the. Tangina doon, ordinaryo yung naka-XP, naka-Suburban. Tangina, ganun kabibigat yung nakatira doon sa lugar na yun. Pera ng bayan, tangina mga hayop niya. Hindi, yung nandun, puro negosyante, puro mayaman. Hindi, sila. May iba, congressmen. Oo. Pera ng bayan kung congressman. Magkano lang sweldo ng congressman? 180? 200? Tangina, malaki pa sweldo ng manager ko dun eh. Ang pinakamumurahing sasakyan nata rin yung Toyota A86 eh. Yung sports car na 2 milyon lang. Pinakamurang sports car. Oo. Yun nata pinakamura dun eh. Yung yung joint venture ng Subaru tsaka ng Toyota. Subaru tsaka Toyota. Teka, medyo we are now at an hour. Sige. Salamat ng marami sa mga mahaba yung mahabang kwentuhan kasi yan eh. So, ayan, sige, medyo actually, kung may nakalimutan ako, merong magulo sa inyo, please nakalimutan ko, please comment. Sasagutin ko. Yeah. Please ask a question, sasagutin ko yung sa next episode. Sige. Ipunin lang namin yung tanong nyo para sa susunod, which is a few days from now, masagot na. Oo, sasagutin namin. Sige. Wag lang pangalan. Hindi ako magtuturo. Bawal yun. Ikukwento natin kung how it's done. Sige. Interesting. Okay, sige. Maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga nanood, like and subscribe para mayroon pa kayong mga masagap na chismis pa. Yung September 21 na ko sa ibang araw. Sa susunod na natin pag-usapan yun. Chismis no? Next week, may bago na tayong ombudsman. Hindi si Martires. Hindi. Next week, lalabas na yung appointment ng bagong ombudsman. By the way, congratulations to the confirmation of Secretary Henry Aguda. Finally, after one bypass, lusot na. Secretary Aguda, congrats sa'yo. Congratulations. Kailangan natin ng katulad mo. We need more technocrats. Mayaman na talaga yun eh. So, hindi na magnanakaw yan. Hopefully. But then again, di ba sila cheese, mayaman na rin naman yan, pero mag-greedy pa din. Nasa tao talaga yun. Anyway. Ito po si RP Lazaro, nagpapasalamat. At ang komentaristang kupal, nagpapaalam, mabalos. Thank you.